So, story time guys. Tingin na nga, nagkuhan ako sa school. Tapos niluto ko yung kagabi yung isdang tulingan kasama ng gulay na binigyan ng estudyante ko. Ngayon, pinirito ko lang siya kasi isang slice na lang yung natira dahil malaki nga naman siya. Yun na lang yung naiwan. Then, kala ko okay naman. Nung kumain na ako kanina sa school, so yun yung baon ko for lunch. Tapos, kinain ko na siya. Siyempre, during recess time ng mga estudyante ko, siguro mga 12 noon. Nung tinikman ko na siya, medyo makati na siya. Pero pinagpatuloy ko pa rin yung pagkain kasi nga, sayang naman. Tsaka gutom na kasi ako. So, akala ko okay lang. After kong kumain, siguro mga ilang minutes lang, 2 to 3 or 3 minutes ang pagitan. Maya-maya, sumakit na yung ulo ko as in sobrang sakit talaga. Hindi ko siya mati. Tapos, parang nag-iinit na yung pakiramdam ko. Hindi ko napansin, malapit na rin kasi nun yung uwian. So, mga 1:30, dismissal na namin. Ngayon, bago mag-uwian, parang nafe-feel ko, nag-iinit na yung pakiramdam ko. Tapos, di ko lang pinansin. Pero, sobrang sakit na talaga ng ulo ko. As in, kahit magsalita ako, para siyang minamartilyo. Sobrang sakit, hindi ko maintindihan. Parang gusto ko na talagang umuwi. Kaso hindi pwede kasi nga yung mga bata, wala pa yung mga sunod, tsaka wala pang time namin. So, after nun, tiniis ko na lang muna kahit sobrang sakit na talaga ng ulo ko. So, after nga nun, hindi ko na matake. Pagka-uwian ng mga bata, niligpit ko na agad lahat ng gamit ko. So, madali na ako na umuwi ng bahay. Kasi iniisip ko nga gusto kong humiga kasi sobrang sakit ng ulo ko. Pagdaan ko, tapos pagkakita ko pala sa salamin, pagtingin ko sa salamin, dun pa lang ako sa school. Grabe na mamagana yung mukha ko. As in, pulang-pula na talaga siya. Tapos, para siyang napapuff. Tapos yung leeg ko dito, ang pula-pula na din hanggang dito kanina. So, hindi ko napansin yung sa kamay ko. Basta dito lang yung tingnan ko kasi nagsalamin ako bago umuwi. So, yun yung time na sabi ko kailangan ko na talagang umuwi. Kasi nga, sobrang sama na ng pakiramdam ko. Ang ingit na ng pakiramdam ko. Tapos, namumula pa yung mukha ko. Tapos, pagtingin ko hanggang dito pala sa leeg, ang pula-pula niya na. So, siguro nagka-allergy ako doon. Ngayon, pag uwi ko, dumaan ako dyan sa pharmacy, bumili na lang ako ng cetirizine. Kasi baka nga allergy yung nangyari. Tapos habang pauwi ako, grabe hindi ko na maintindihan. Sobrang sakit ng ulo ko talaga. Pagdating ko dito sa bahay, ininom ko agad yung cetirizine. Nagpalit lang ako ng damit, tapos humiga, tumawag sa kapatid ko. Kasi nag-prepare din ako ng baon para sa kapatid ko. Same kasi kami ng baon. So yung isda na binaon ko, na tulingan, na half, hinati ko yun para sa kanya yung half at sa akin yung half kasi nga malaki siya. So, tinanong ko siya kung kinain niya yun kasi nga nung kinain ko, sumakit yung ulo ko. Sabi niya kinain niya daw, pero half lang din nun kasi half na nasa kanya. Hindi niya daw naubos kasi nga medyo makate. Pero ako kasi kinain ko ng lahat kasi nasayangan nga ako tapos gutom na nga ako kasi anong oras na yun, 12 na. So, kasama ng gulay, naubos ko lahat yung baon ko. Ngayon, okay naman daw siya, wala naman siyang nararamdaman. Pero ako, sobrang sakit pa rin talaga ng ulo ko. Pero nakainom na ako ng cetirizine. After nun, tumawag din ako sa mama ko. Nag-aalala din sila. Gusto na nila magpa-clinic ako, magpa-check up na ako kasi baka kung anong mangyari. Kasi di ba nga yung tulingan na kay MJS na nagka-food poison. So, yun din yung iniisip ko habang pauwi ako, habang naalala, oh my gosh, tulingan pala yung kinain ko. Baka ganon yung maging situation ko doon sa mga kay MJS. So, nag-aalala na ako. Tapos, sa isip-isip ko, doon ako nandun sa Lord, please. Hanggang sa nakauwi ako, yun nga, tumawag ako sa mama ko. Tapos, yun ang sabi, pinakain ako ng asukal. So, isang kutsara. Kumain naman ako. Tapos, kasi parang nagpa-flush daw siya nung toxins yata. Yung tamis, hindi ko lang sure ha. Comment down below kung ano ba talaga. So, na-flush daw ata siya ng toxins, yung matamis. So, kumain ako ng asukal, tapos ng chocolate para mawala. After naman nun, umidlip na lang ako. Natulog ako, tapos pagising ko, masakit pa rin yung ulo ko, pero at least pagtingin ko sa salamin, wala na yung pamumula ng mukha ko, nawala. Tapos kasi pagdating ko dito kanina, sobrang pula na, namumula na rin yung mga dito ko. Nagkaroon na rin ako ng parang mga, hindi naman siya rashes, pero namumula na siya. Tapos dito namumula na din. Tapos dito, grabe, pulang-pula. Buti na lang pagkagising ko,
siguro umeffect na yung cetirizine. Pagtingin ko sa salamin, hindi na namumula yung mukha ko, hindi na siya maga. Wala na rin pula dito sa leeg ko kasi kanina dito sobrang grabe ang pula. Meron din dito, tapos meron dito. So ngayon, pagkagising ko wala na. Naisipan ko tuloy bumili ng ganito para pang pa-refresh. Tsaka, iba kailangan daw ng matabi. So, kumain na lang ako nito. Pero ngayon, masakit pa rin yung ulo ko ng onte. Hindi ko alam kung bakit. Baka may aftershock pa yung yung tulingan. Pero, ikakain na lang muna natin. So, ayun lang yung chika. Kaya nga sabi ng mama ko, kasi yung tulingan na yon na niluto ko kagabi, yung binaon namin kanina, matagal na siyang nakastock sa ref. So, umuwi na kami ng aklat lahat-lahat, nagpabalik-balik na kami, nandun pa rin siya sa ref. So, hindi pa rin siya naluluto. Kaya nga, nag-decide ako kagabi na lutuin na siya kasi sayang. Tsaka, balak ko sanang i-defrost yung ref para malinisan na din. So, niluto ko na lang yun kasi baka masayang lang din. Ending, ayun naman yung nangyari. Kaya nga, sabi ng mama ko, kapag daw lesson learned na din to, hindi lang sa akin, pati sa inyo, na pagbibili kayo ng ulam or isda, lalo na yung tulingan, make sure na yung fresh, tsaka yung lulutuin nyo agad. At huwag nang isa-stock ng matagal kasi baka magka-same situation kayo nung gaya sa nangyari sa akin. So, hindi naman ako ma-allergy sa pagkain, pero nung time, yun lang talaga, sa tulingan na yun, hindi ko alam, nagka-allergy. At least ngayon okay naman na siya. Masakit na lang ang ulo ko ng onte, pero I'm fine na. Kain tayo, merienda na lang muna. Tapos ngayon may pupunta pala ako ng Pasig Palengke kasi susunduin ko yung kapatid ko doon dahil malamang traffic na naman to kasi bukas walang pasok. It's Pasig Day, July 2. So Pasig Day bukas wala kaming pasok. Kaya sabi ko mabuti na lang din kasi kanina iniisip ko baka umabsent ako bukas kasi gusto kong ipahinga nga yung ulo ko tsaka iniisip ko yung mga rashes sa mukha ko, yung pula-pula sa mukha ko tsaka dito sa braso. Buti na lang walang klase pala bukas kasi holiday din. Sakto. Anyways, may malapit na Big Brew dito. Masarap siya. If taga Pasig kayo, try nyo to. Pasig dito sa may boundary ng Taytay tsaka Pinagbuhatan. Best partner pala siya dito. Inisip ko pa naman kanina bibili ako ng fishball tsaka kikiam kaso dami pa lang mga chichirya dito. Kaya ito na lang kinain ko. Kasi magdi-dinner din naman. So, yun lang.